Ang dates ay isang prutas na nagmula sa Middle East. At sinasabi nga na ang dates din, yung puno ng dates, kung makikita ninyo, siya ang sinisimbolo ng flag ng Saudi Arabia. Bakit? Kasi nung nagkaroon ng tagtuyot at walang tubig ang Saudi Arabia, ay ito raw yung nagligtas sa mga tao at yung dates ang kinain nila para magkaroon ng hindi sila ma-dehydrate. At nakalampas sila ng tagtuyot ng mahigit na ilang buwan. At napatunayan na rin ng maraming eksperto na ang dates ay magaling sa high blood, diabetes, sa hypertension, sapagkat kung ito man ay may tamis, hindi ito nagdudulot ng pagtaas ng sugar, katulad din ng pure honey. 2010, nag-mass farming ako ng dates. At ang itong mga nasa paligid natin, hindi pa ito yung una kong tanim. Yung 100 buto, sumibol doon ng 80% at yun ang nakatanim ngayon doon sa tabi ng highway papunta dito sa mga tabing karsada. At itong mga nakatanim na ito ay tinanim noong 2012. At yung naroroon sa kabilang bayan, sa San Pascual, sa Kaingin, ang nakatanim doon ay 6,000. Dito ay 6,000 din, pero nabawas na kasi ito ay ibinebenta namin yung puno. Ngayong panahong ito, hindi na kami nagbebenta ng puno dito sa Rancho Blanco sapagkat ito ay pang-tourism namin. Ang ibinebenta lang namin ay yung nasa San Pascual. Ang isang puno ay nagkakahalaga ng 15,000 to 30,000 depende sa taas kasi per feet ang bintahan at yun ang nagiging hanap buhay namin. At yung mga babae naman, hindi namin binebenta sapagkat ito naman yung namumunga. At sa ngayon, meron kaming ipon na hindi kukulangin siguro sa mga 300 kilos na buto. At ito ay aming experiment at ito ay gagawin naming dates coffee. Dahil walang may dates coffee. At pag nagbukas po ang aming restaurant dito, i-offer namin ang dates coffee. Sa weather, walang problema. Kasi ito nga, mas gusto nito mainit. Kasi nga sa Middle East, all year round, 50 degrees. Mainit. Dito sa Pilipinas, walang problema ang lupa. Kahit saan, pwede ka magtanim. Ang kailangan lang sa dates, kapag ka itinanim mo, mula pa bata, alagaan mo na yan hanggang 3 taon. Every 3 months, kinukultivate namin yung lupa ng seedlings na itinanim. At pagkatapos, nilalagyan namin ng abono na complete, yung puro puting parang asukal. Every 3 months yan, for 3 years. Konti lang yon, maliit lang na mabilis tumaki. Tapos, magpo-proning kayo at ini-spray nyo ng insecticide. Kasi ang number 1 kalaban ng dates na kulisap ay yung uang. Yung beetles na napakaitim na may sungay. Uang ang tawag namin sa Batangas. Hindi nyo alam, yung dates mo nakatayong ganyan, babagsak na lang yan. Kasi yung pala, ang uang nasa loob at kinakain na lahat ng diretsyo ng Yan ang isa naming problema. Sa ngayon, mayroon pa rin yan. Pero marunong na ang tao ko. Simula sa pagkatanim hanggang 3 months, alagaan nyo po yan. At yan, after that, survive na yan. Nakalagay sa libro, sa pagbabasa natin, ay basta malusog ang dates, ay inaabot siya ng 150 to 200 years. Yun ang sinasabi nila. At napakatagal na nung 150 taon para hindi mo itanim yan. Saka ang dates, alam nyo, maswerte yan. Swerteng puno. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga area na may tanim na dates, na puno ng dates, tingnan mo ang pamumuhay niya. Above sa mga neighborhood. Mas samantalang pareho sila nagsimula. Saan sila panahon nagsimula? Pareho lang ang pagkatao nila o magkapatid. Ito mayaman, may tanim na dates. Ito, pangkaraniwan lang. So sa nakikita ko, sa pamamasyal ko, yung may mga nakatanim na dates sa harapan niya o doon sa loob ng bakuran niya, ang yayaman. Kaya kung ako sa inyo, magtanim kayo ng padalwa-dalawang dates sa loob ng bahay nyo, sa compound nyo, subukan ninyo, makikita ninyo, mag-iiba ang buhay ninyo. Kung mayaman kayo,
mas yayaman kayo. Sa dami na pong bumili sa akin, meron po kaming package na kami na magtatanim. Meron din kaming package na kayo naman ang magtanim. At hanapin lang po dito sa Rancho Blanco si Miss Cecil. At sigurado, na-entertain kayo at buksan nyo yung Rancho Blanco Dates Farm. Ay doon na makikita ninyo at makikita mga contact ng bibilhan ng dates. Meron po kami. Kahit ilan.